up mga mamaw? Nakapag-ride ulit. At may upload na tayo after 2 months. Ito na yung next ride natin after nung baler. Dahil hindi tayo nakapag-ride after nung baler, 2 months tayo na pahinga. Pero nagbabike pa rin naman tayo. Yung ano lang, errands lang, pamalengke. Kaya nasanay pa rin yung binti natin. Pero yung long ride wala tayo. So ito yung una kong long ride after nung baler. At pupunta kami ngayon sa Tagaytay. Ito naman kasi si Boss Jong. Si Boss Jong ulit ang kasama natin. Si Boss Jong nag-set ng night ride. So ang oras natin ngayon is 2:20. Nandito na tayo sa may Bacoor. Sa may Bacoor, Cavite. At kasama natin ulit dito si Alex. And may kasama siyang isa na hindi ko pa kilala. Mamaya, pakilala natin. So si Alex, si Boss Jong, ako, tsaka yung kasama ni Alex. 4 kami. Supposedly 5 dapat kami. Kaso yung isa hindi namin makontak dahil walang data. So hindi namin alam kung susunod siya dito or wala na, umuwi na lang. So hindi ko alam kung nakikita ako dito sa dito sa kuha na to, pero madilim pa kasi dito sa may Bacoor eh. Nandito tayo sa Aguinaldo Highway and padiretso tayo Tagaytay. Hindi ko alam kung saan ang exact na pupunta natin sa Tagaytay, pero baka mag-rotonda lang tayo or baka bumaba pa tayo sa Talisay. So yun lang, kita-kits mamaya. Baka magkumuha na lang ako pag nasa Dasma na tayo. Okay, time check 3:08. Nakakita tayo ng vulcanizing. Kaso wala sila nung adapter eh. At pala talaga bumili na ako ng adapter. Wala silang adapter eh. Dito sunod-sunod vulcanizing dito. Kaya lang isa lang yung bukas. Tapos wala silang adapter. Kaya diretso na lang ako. Pero magbabagal na lang ako para mahintay ko rin sila. Kasi wala pa rin sila eh. Dito pa rin tayo sa Dasmariñas. Sa kahabaan pa rin tayo ng Dasmariñas. Hanap ulit tayo ng vulcanizing na merong adapter. Okay, medyo naging magulo yung huling clip. Bakit ako naghahanap ng vulcanizing? Meron kasi ako na unang clip dito na nakorap yung audio. So, i-explain ko lang kung bakit ako naghahanap ng vulcanizing sa part na to. Meron kasi akong baon na spare inner tube, pero meron siya maliit na butas. Kaya naghahanap ako ng vulcanizing para sakaling magkaroon ng aberya, ay meron na ako agad na reserva. And maantay ko na rin yung mga kagrupo. Kasi ako pala yung nasa unahan dito. Kaya naghahanap ako. Ang kaso nga lang, wala tayong makita. And yung huling nakita natin is wala namang adapter para sa gulong. Time check 3:30. Palabas na tayo ng Dasmariñas.
sabi ko, dahil wala tayong mahanap na vulcanizing after nung last na nakita natin, hanap tayo 7-Eleven at doon natin sila hintayin. Kaso nakaka 12 kilometers na ako, wala pa rin ako nakikita ng 7-Eleven. So tuloy-tuloy lang ako sa pagpa-jack, maintaining lang 17 to 20 dahil paahon na dito, kaya mabagal ako. And di pa rin nila ako naabutan. Ewan ko kung taking easy lang sila kaya di nila ako nahahabol. So sa ngayon naghahanap na lang muna ako ng 7-Eleven para makapagpahinga and antayin sila. Kasi hindi ko alam kung gaano na ako kalayo o kung nag-stop over pa sila para kumain eh. So hanap na lang ako ng 7-Eleven, pahinga ako, then hintayin ko sila para makapag-regroup. Kasi tuloy-tuloy lang ako eh. Okay, time check 3:35. Nandito tayo sa may Alpha Mart sa paglabas lang ng Dasmariñas. And bibili dapat ako ng tubig. Kaso sarado yung ano. Sarado yung Alpha Mart. Kala ko nga nangihina lang ako eh. Pero tinulak ko ulit yung pintuan eh. Wala, nakalak talaga yung pinto. Samantalang nakalagay 24 hours. Ayun, tulog si Manong guard, yung staff nasa likuran, walang tumatao, so wala akong makausap para makabili. So total nandito na rin, pahingan na rin, tsaka hintayin natin sila. Tignan natin kung ilang minutes yung distansya. So 3:35, hintayin natin sila, time check natin yung pagdating nila. 2,000 years later. Yun, dumating na sila. 3:58. So mga 20 minutes din. Mga 20 minutes din ako naghintay. Nakarating sila. Chill pace lang pala sila. Kaya ano, kaya medyo naiwan. ako kasi naghanap ako ng ano eh, vulcanizing eh. So si Alex, malakas. Oh, pogi yan, no? Pogi. Tapos si pangalan? PJ. PJ Hotdog. PJ Hotdog. TJ Hotdog. Ah, Tender Juicy. PJ Hotdog. Tapos si Boss Joe. ang wide nung ano, nung handlebar, yung drop bar. Masyadong wide. Tapos ito yung pangmalakasang pa ito. Yung pinakbaler. Vintage siya, no? Vintage. Tawag, oh, kita mo, loose yung ano, cable. Oh. Partida pa yan sa inyo. Tapos ito kay Boss Jerome, yung classic na binuo niya. Classic frame pero medyo modern parts din. So yun, nakapag-regroup na kami. Time check 4:15. And dito na kami sa may silang. Kakalagpas lang namin doon sa may exit ng Calax. And umahon pa rin kami papuntang Tagaytay. So sabi ni Boss Jong, sa Tagaytay na kami kakain. So tuloy-tuloy lang yung pagpa-jack namin. So estimate ko mga 5:30 siguro nandun na kami. So sakto lang, maliwanag na pagdating namin doon sa may rotonda. Hindi ko pa rin natanong kung saan kami banda sa ano, Tagaytay. Maya tanongin ko, pala na, surpresa na lang. Basta nagpahila lang ako dito dahil kailangan ko na rin mag long ride eh. 2 buwan ako napahinga sa long ride eh. Time check
4:35. Andito pa rin kami sa May Silang and kakalagpas lang namin nung Premier Plaza, which means tuloy-tuloy na yung mga ahon dito. Pagkakatanda ko yun yung palatandaan ng mga ahon eh, kasi kapag dating mo doon sa Premier Plaza, tuloy-tuloy na yung ahon dito. And oo nga pala, share ko lang kasi pangalawang night ride ko na to ng Patagaytay. Yung una is around 2021 ata or 2020 during pandemic. So naka bakal bike pa ako nun, naka 26er pa ako nun. After manood ng season 2 ng Yowamushi Pedal, ewan ko, bigla na lang nag-kick na gusto ko magtagaytay. So ayun, natapos akong manood ng Yowamushi Pedal, 1:00 ng umaga, nag-ride out ako papuntang Tagaytay. Pagdating ko ng Tagaytay, around 4:30 na ata yun. Sobrang dilim, walang katao-tao. Well, siguro dahil MECQ nga that time, wala rin talagang gaanong tao sa labas or bukas na establishment. So ito pala yung pangalawa ko na night ride papunta doon, and lumagpas na tayo ng 4:30. So baka tama nga estimate ko na 5:30 nandun na tayo sa Rotonda. So sila nauuna na dahil malakas siya sa mga ahon. Ako reserving lang ako dahil malamig yung hangin eh. Aantokin ako dito. So reserving ako ng lakas kasi baka maulit yung nangyari sa akin doon sa Taal Loop, yung sa Sampaloc, kung saan yung pinantok na ako doon. Yung may lakas pa ako umahon, pero yung mata ko gusto na mag shutdown. Morning. So ayun, meron na rin tayo nakakasabay na ibang siklista papunta dito sa Tagaytay. So kita-kits na lang sa Tagaytay. Check, 5:15 ng umaga, dito pa rin kami, maahon. Nagpahinga kasi kami dito sa may gilid bago umahon dito sa mahabang banayad. Nakapag power nap na rin ako para may konting lakas kasi kumikirot na rin yung hita ko. Tagal kong hindi nakapag long ride eh. So sabi nga pala ni Boss Jerome, bababa daw kami ng Talisay para lang kumain ng lomi. So yun lang, kita-kits mamaya sa Tagaytay. Woo! Ayan o, nagliliwanag na. And ito yung paahon na mahaba. What's up mga mamaw? Nandito na kami sa Tagaytay kasi wala pa kami sa Rotonda. Sila Boss Jerome nandun na siguro. Grabe. Kailangan ulit ako nalaspag ng ganito ah. Ay pati si TJ oh. Na rin, di rin kinaya. First time mo ba dito? First time? Kaya pala first time pala niya, kaya nabigla rin siya. Ako naman 2 buwan na walang long ride kaya wala. Di kaya. Tapos papababain pa daw tayo ng Talisay. Sabi ko wag na. Pag bumaba kami ng Talisay, makakaahon na kami 12:00 siguro. Ang haba ng aahunin dun, 14 kilometers yun eh. So sinabi ko na lang kay Boss Jerome, dito na lang kami sa taas ng Tagaytay. Di na kami bababa ng Talisay kasi kailangan ko rin umuwi eh. Baka pag umuwi ako 5:00 na ng hapon. Pag bumaba pa kami ng Talisay, dito pa lang pagod na ako, sumasakit na yung hita ko. Ayun si TJ, kita rin yung inihintay niya.
Si Alex tsaka si Boss Jerome nandun na siguro, kaya kami na lang inaantay. Ayun, kita ko na yung McDo dito eh. So baka last ahon na nito pagkatapos na itong isa. Ay nako. Boss Jong, ano ba tong sineset mo? Ay nako. Pahinga lang kami ng konti, tapos larga na kami. Kasi konti na lang eh. Tinignan ko sa Google Maps, konti na lang. Tapos almusal na kami. Makabawi. Kailangan ko ulit humiga eh. Kailangan ko ng power nap. Kasi kahit lusong siguro yung pabalik, kailangan ko baka antukin ako sa sobrang lamig ng hangin. Ayan na yung McDo. Lamig. Ayun o, yung dalawang yun o. Yung dalawang kumag o, yung dalawang budol. Andun sa gitna ng rotonda, picture. Time check 5:56 na umaga. Andito na kami sa Tagaytay Rotonda. Grabe ang effort, grabe pagod. Kailangan ko talaga mag-practice. Kailangan ko mag-antipolo ulit o Timberland. Wala ako sa mga ahon. Ginagawa highway na lang. Hirap pa ako. Ayun o, sila picture sila doon. Grabe ma-foggy dito. Ewan ko lang kung kita dito sa shots ko. Pero ayun o, grabe ang fog o. Naka-experience din ng fog. Actually ngayon lang ako naka-experience ng fog. Hindi naman, kada pupunta kasi ako dito walang fog. Tsaka mga 9 or 10 na ako nakakakit dito kapag rev pa yung ruta ko. So yeah, first time makakita ng fog dito sa Tagaytay. Ayun. Ewan ko lang kung kita pa rin sa camera. Pero ayan, grabe ang fog. Grabe ang fog dito sa Tagaytay. And papunta kami kung saan kami kakain. Hindi ko alam kay Boss Jerome kung saan kami kakain. Sinusundan na lang namin siya. So, ito. Dito kami sa Tagaytay. Grabe ang fog, sobrang lamig. Pero manageable naman. Kaya naman tiisin yung lamig. Wag lang sana umulan, lalo lalamig yan. Picture sila dahil ang kapal ng fog dun yung papuntang Mahogany. Picture sila. Grabe ang kapal ng fog yun dun dito yung papuntang Sky Ranch, dito yung papuntang Mahogany. Grabe ang kapal ng fog.
Grabe ka fall ng fog oh. Tapos paahon yan oh, papunta kay San Pedro. Tapos ito si Alex oh, titira din oh, titira yan oh. Oh. Naka-shades pero wala namang araw. So ayun, dito kami kakain. So ito ata yung parang crossing na papunta ata itong Amadeo. Tapos yung dito sa kanan papunta Mahogany. Yung diretso papunta dun sa Sky Ranch. Wala pa rin sila. So dito kami kakain. So yung pangalan pa ng lugar is The Originals, Batangas Lomi, Gotong, Batangas. Ano food trip ni FP ni Boss Jong oh. Kapag Ayan, buhay pa kami lahat dito sa atin. Kaya pa. May pang-uwi pa ba? Ayan, si Kuya humabol pa sa amin. Magtataka siguro kayo kung sino itong kasama namin ngayon. Kung naalala nyo, meron pa dapat kaming isa pang kasama pero hindi namin makontakt nung simula pa lang ng drive. Well, eto na siya ngayon at nakahabol pa siya sa amin. Ano pangalan mo, Kuya? Ronil. Ay, si Kuya Ronel na 52 years old daw, sabi ni Boss Jong. Ilan taong ka na? Dalawang taon. Yun. Tama nga, 52. Sa Pangula, di ba? Grabe, lakas no? Nakahabol pa sa amin. Pagdating naman na, no? Saan na? Silang? Jolly ride naman. Nahabol pa kami. Happy Christmas. So, sila bulalo, ako ng lomi. Dahil matagal na ako hindi nakakatikim ng lomi. Food trip muna, tapos gala-gala kami dito sa Tagaytay. Then, uwi na rin. Wala. May bone marrow ba? Meron pang lugar doon eh. Doon sila nakatambay. Lipat lang namin. Ay. Hindi sa inyo yung jacket doon? Oo, nandun sa may bintana. Guys. So yun, pauwi na kami. Time check 8:40 ng umaga. Pauwi na kami. Sana lang wala nang side trip. Dahil inaantok na rin ako dahil sa lamig ng hangin.
gusto pa sumay trip ni Boss Jong dito. Dito kami sa Starbucks. Gusto lang pa-picture sa ano. Wala sa akin. So ito yung isang palok. Gumagalaw yung poste. Ano kayo ba sa natin? Ito si Alex. Oh. Alex! Ano yung ano, kasi nung nasa Baler tayo, hindi ko na-gets agad yung merong nag-ban eh. Ayan o. Itong ano, sleepwell siya dun sa van, naka-aircon. Grabe. Paano kami walang kahangin-hangin? Kami walang kahangin-hangin, tas ito, puro hangin. Oh. Sa natulog? Ha? Aircon, naka-ban. So, san bandang part nag-ban? Kabilang bundok pa. Kabilang bundok. Ilan kayo? Ako lang, mag-isa, bumaba. Oh, so si Christian tsaka si Joel ang nag-ban. Oh, pati si Migo? Ikaw lang mag-isa, natira. Ay, nako, grabe. Kala ko na ikanto ako, yung pala eh. Oo nga, paulit-ulit kasi yung kalsada doon sa Bungabon eh. Kala ko na ikanto. Kaya nung naghuhugas akong pinggan, sabi may nakatulog sa van. Kala ko may natulog dun sa van na nakaparada dun sa tinutuloyan natin. Kasi di ba nag-brown out? Oh, kaya akala ko meron natulog dun sa van. Yun yung pagkakaintindi. Yun yung pagkakaintindi ko noon. Dun pala may sumakay ng van, yung tatlo. Nag-cheat. May nag-cheat. May gumamit ng pinagbabawal na technique dun sa Bungabon. Brother, Kaya pala alas 12 pa lang nandun na sila sa baba ng bundok. Tapos ikaw na lang yung sumunod. Grabe.
pa yung part na sa pote. Kasi sa may Bacoor. Hindi na ako sa may Macdo, sa may Aguinaldo Highway. Palabas na ng Aguinaldo Highway. Tapos papunta na nun sa pote. And pahinga lang ako, antayin ko sila. Dahil tuloy-tuloy yung pagpadyak ko eh. Kahit nasa 20 lang. Kaya antayin ko na rin sila. Okay, dumaan na sila. Hindi nila ako napansin. So ipaprank natin sila. What? Sabihin ko kanina pa ako mahabol. Naputan ko rin kayo. Lat! Lat! Ha? Oo. Kanina pa ako sa Imus. Hindi ko kayo natawag eh. Sa Imus. Ang daming tubog sa gilid. Oo, nadali ako. Hindi nga rin, sa Imus. Medyo naglakad ako ng konti. At ayun, nakauwi na rin sa wakas. Ay, grabe. 12:54, mag-aalauna na rin ng hapon. Alas 12 hours yung biyahe namin. Sakit sa katawan. Ngayon lang ulit nakapag long ride. So sa susunod ulit. Sige, may cobra sa bahay. Kaya lang, ewan ko kung isa, dalawa pa yun. Hindi, si kuya. Ay, walay na. Sige. So, ayun. Tapos din yung ride natin. Hindi ko na alam kung paano mag-outro. So, salamat sa panonood. And ride safe.